Alas 12 na po ng tanghali at One Balita, Pilipinas na. Posible bang mag-retire sa trabaho at the age of 35? Maraming nagtatanong niyan sa akin at ang sagot ko ay oo. Sa tamang diskarte at samang kaalaman, pwede tayong mag-retire ng maaga. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Nako, kung gusto nyo talagang na mag-retire po ng maaga, talagang walang imposible sa mga taong gustong gumawa ng paraan. Ang unang kailangan natin gawin is disiplina sa paghawak ng pera. Oo, dapat po tayo mga boxer. Oo. O, ano yung boxer po? Parating nakasara ang mga kamao. Hindi, sa totoo lang, dapat marunong po tayo talaga mag-manage ng ating income. Kahit na malaki po ang ating income, kung masyado naman tayong gastos, waldas po tayo, hindi tayo nagpa-budget, maubos po yan. Kaya ang pinakamaganda niyan, mag-umpisa ka kahit ng mga 5%, 10% ng iyong income tinatabi mo. Habang tumataas ang income, dapat nagtatabi ka pa ng mas malaki. Kaya nga, ang tanong ko, magkano na itatabi mo sa savings mo ngayon? Okay, mag-comment po kayo. Number 2 po, pwede kayo mag-invest ng early kung gusto nyo talaga makapag-retire ng maaga. Ang pag-iipon ay napakaganda, pero pag nakaipon, kailangan ilagay natin ang ipon para lumago ang pera. Pumili po tayo ng invest na pwede pong tumubo para pagdating ng panahon, pag ng age ng retirement natin, magkakaroon na po tayo ng kita o tinatawag natin na cash flow. Alam mo, pinakamaganda niyan, kung kayo ay nakaipon na, isa sa pinakamagandang pag-investan talaga ay lupa. Oo, kasi pag sa lupa po ay tumataas po ang presyo. Ang lupa pwede mong ibenta, ang lupa pwede mong gawin ng tindahan, ang lupa pwede mong gawin bahay, paupahan. So in other words, napakahalaga matuto po tayo na mag-invest. Pangatlo, live below your means. Ang ibig sabihin po niyan ay kailangan matuto tayong umayon sa ating sweldo. Minsan ang sweldo natin pang minimum, ang gastusin naman natin pang maximum. Kaya ang suggestion ko, kung may mga bonus kayo o windfall, wag mong gastusin at ubusin. Gawin mo tong puhunan para ito ay lumago. Pag ito ay lumago, anong gagawin mo? I-invest mo. Pag in-invest mo, doon ka na talaga mag-enjoy. At pang-apat po, ang napakahalaga po, is explore yung tinatawag nating passive income. Habang ikaw ay bata pa, kung ikaw ay nasa 20s, gusto mo mag-retire at 35, meron tayong dalawang income, isang active, isang passive. Ang goal po natin is to transfer our active income to passive income. Kasi sa active, nagtrabaho ka, kikita ka. Sa passive, kahit di ka na nagtrabaho, kikita ka pa rin. So, ang goal natin is like this. 100% 0, 90, 10, 80, 20, diba? 50, 50, 60, 40, 70, 30, 80, 90. As soon as we transfer our income from active to passive, the earlier that we can retire. Posible bang age ng retirement na 35? Pwedeng-pwede. Kung susundin mo itong mga tips na binigay ko po sa inyo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Mga motorista, kanya-kanyang pa-full tank bago ang halos 3 piso kada litrong taas presyo ng petrolyo ngayong araw. Sumabay pa dyan ang dagdag singil sa toll sa NLEX. Kingdom of Saudi Arabia ginawara ng pardon ng higit 100 Pilipino sa iba't ibang krimen. Hocus-pocus para sa darating na eleksyon. Kampo ni Senator Nancy Binay. Pinuna ang dami ng mga residente ng Embo Barangay sa Taguig na nagpa-certify na sila ay taga Makati. Magkakalaban niya sa pagka-alkalde na si Congressman Luis Campos. Agad namang itinanggi na sila ang may pakana nito. Tauhan ni Senator Bongo na naging taga-bigay umano ng pabuya sa makakapatay sa war on drugs noon ni former President Rodrigo Duterte, ipatatawag na sa susunod na pagdinig ng House Quad Committee. Sa kabila ng gusot sa mga Duterte, Administrasyong Marcos Jr. hindi raw ibibigay sa International Criminal Court ang findings sa investigasyon ng Kamara. At heto, trending. Lena ng FPJ's Batang Quiapo, pinalayas na ni Rigor sa kanyang bahay. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian,
Kasalo si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinalubong ng protesta ang malakihang taas presyo sa produktong petrolyo na ipinatupad ngayong araw. Ilang miyembro ng grupong Piston ang nagprotesta sa tapat ng isang gasolinahan sa Quezon City. Aabot kasi sa halos 3 piso kada litro ang itinaas na presyo ng langis. Dahil dito, 81 pesos ang tinatayang tapya sa arawang kita ngayon ng mga tsoper. Namahagi naman ng 10,000 pesos na ayuda sa mga modern jeepney kanina. Alinsunod na rin sa naging hiling ng grupong Pasang Mazda. Kasi may mga pamamaraan na magagawa ang ating pamahalaan na hindi natin sasaktan ng ating mananakay. Although, kung tawagin namin ito ay band-aid solution, pero nakatutulong ito. Pabor din sa fuel subsidy ang Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTOP. Pero sana raw ang mabigyan lang nito ay yung mga sasakyang bago at maayos ang takbo ng makina. Huwag isama yung mga may diferensya na makina. Ang bigyan mo lang, yung kondisyon, meron naman tayong international standard na pasado na jeep natin na dapat buhayin natin ang sarili nating industriya. Ito ang isa pang kalbaryo ng mga motorista. Epektibo rin kasi ang taas singil sa NLEX connector. 119 pesos na ang singil sa Class 1 vehicles, 299 pesos sa Class 2 at 418 pesos sa Class 3. Paliwanag ng Metro Pacific Tollways, binabawi lang nila ang hindi nasingil ng buksan ng tollway noong March 2023. Kinwestiyon ng kampo ng mayoral aspirant na si Senadora Nancy Binay ang bigla umanong pagdami ng mga nais magpalipat ng voter registration sa Makati. Hugas kamay naman dito ang kanyang bayaw na makakalaban niya sa Bilang Pilipino 2025. Magbabalita, Simon Gualvez. Duda ang partidong United Nationalist Alliance o UNA sa nasa 3,000 voter applicants ng Makati City sa nagdaang voter registration. Ang iba raw kasi rito, taga-Embo barangays na sakop na ngayon ng Taguig pero gusto raw ulit makaboto sa Makati. Meron kami nakikita, 38 individuals nasa iisang address. Parang imposible naman yon. At least prima facie, ang hirap ipaliwanag ng ganong karaming tao. Hindi naman pare-pareho mga surnames nila. May ilan din daw na ang inilagay na address ay bakanting lote lang. Tingin ng una, posibleng may kinalaman ito sa 2025 midterm elections. Lalo't mahigpit na maglalaban sa mayoralty race ang pambato ng una na si Senadora Nancy Binay at bayaw niyang si Makati 2nd District Congressman Luis Campos. Kasi halos naubos yung constituency ni Congressman Campos eh. Diyan si Campos kumukuha ng mga boto niya. Parang lumalabas pa, mga flying voters ito. Di ba? Nagkakarga to favor one candidate. Sa record ng una, biglang dumami rin daw ng higit 1,000 ang nagparehistro sa kada 3 natitirang barangay sa ikalawang distrito ng Makati. Kabilang din sa pinagtataka ng mga naghain ng reklamo ang halos sabay-sabay di umano na pagre-release o pagbibigay ng barangay clearance sa mga nagpa-transfer ng kanilang voter registration dito sa Makati City. Plano ng partidong unan ay hablang barangay officials sa nag-issue ng mga clearance. Sabi naman ng COMELEC, mukhang mahirap patunayang may paglabag dyan dahil may tuturing na pinakamataas na klase ng evidence of residency ang barangay certification. Isa pa, ang 6 na buwang ruling ng COMELEC para sa residency ng botante ay binibilang bago ang mismong botohan at hindi sa pag-a-apply ng voter registration. Pero aminado nga ahensya na posibleng naaabuso ang pagbibigay ng barangay certification. May mga nag-i-issue na ilang barangays ng certification kahit hindi naman talaga doon nakatira yung mismong prospective na botante. Ibig sabihin, walang government-issued ID, magpapakita ng barangay certification. Depensa naman ng ilang nireklamong residente, lehitimo silang naninirahan sa Makati kahit nangungupahan lang. Eligible naman daw po ako. Sayang din po kasi yung benefits. Ang habol lang po namin talaga yung sa hospital, sa yellow card. Kasi po,
Senior na ako, meron na akong maintenance, wala po akong pambiling gamot. Itinanggi na rin ni Congressman Campos na kinumbinsi o pinilit niya ang mga residente ng Embu Barangays na bumalik sa Makati. Hinamon din niya ang mga nagpapakalat ng mapanirang bintang na magpakita ng ebidensya. Dumami naman ang supporter sa Administrasyong Marcos habang kumonte ang mga taga-suporta ng mga Duterte. Sa tugon ng masa survey ng Octa Research ngayong third quarter, 38% ang pro-Marcos. Mas mataas kumpara sa 36% noong second quarter. Bumaba naman sa 15% ang pro-Duterte mula sa 16% noong nagdaang survey. Naniniwala si political science professor Dennis Coronacion na nakaapekto sa pagbaba ng supporters sa mga Duterte ang mga isyong ipinupukol kay Vice President Sara Duterte. So far, based on the trend, I think that the public opinion is tilting towards whatever picture is being painted by the about the Dutertes. Parang naniniwala nagiging pro Marcos. Wala pang reaksyon ng kampo ng mga Marcos at ng mga Duterte kaugnay ng survey. Ako, Simon Gualvez para sa 1PH. Halos 200 party list groups ang naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance mula October 1 hanggang 8. Marami ang nakapuna na tila napasok na rin ito ng ilang political families. Para pag-usapan yan, makakasama natin si Michael Henry Yusinko, ang Senior Research Fellow sa Ateneo Policy Center. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Cheryl, at magandang tanghali sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Attorney Yusinko, thank you for joining us. Bago po tayo magtungo dito sa issue ng pang-aabuso umano sa party list system, pag-usapan muna po natin, paano ba ito nagsimula at bakit po ito binuo para sa kaalaman ng ating mga manonood? So yung party list system, Cheryl, is that's one of the constitutional mechanisms that we have to ensure that there is equality in our politics. No? So ang mga drafters natin, yung 1986 Constitutional Commission, nakita na nila na yung mga traditional politicians, meaning to say, ito yung mga tumatakbo dun sa mga legislative districts para sa ating Kongreso, hindi mo na mababago yan, because that's been set in every constitution. So, yung drafters natin, naisipan nila na gawa tayo ng isang mekanismo para dun sa tinatawag natin non-traditional politicians. Meaning to say, ito yung mga pwede manggaling dun sa mga unrepresented sectors, meaning to say, hindi nire-represent ng mga tradpoles, no? Ito na nga yung mga nasa labor, nasa youth, nasa fishing sector, farming sector, etc., etc. So ito yung pinaka-rational ng party list system na tinalaga ng ating konstitusyon para ito sa mga gustong pumasok sa House of Representatives pero hindi sila traditional politicians. Wala silang pangalan, wala silang mga makinarya, wala silang political machinery, and most important of all, they represent sectors of our society na hindi na re-represent ng mga tradpoles. So that is the rationale and the purpose of the party list system na tinalaga ng ating konstitusyon. Now, just to extend the discussion further, sinabi rin ng konstitusyon natin na itong sistema ng party list, yung detalye nito, yung operations nito, binigay ng konstitusyon natin yung responsibility na i-define ito sa ating Kongreso. So yung Kongreso natin ang gumawa ng detalye ng mga operational systems, as they say, nung party list system. At ito na nga yung party list law natin. Okay. Yun nga ang sinasabi nyo is para to represent yung mga unrepresented or the marginalized sector. Nung una, attorney, yun pong ang iniisip ng mga tao, dapat yung nire-represent mo sa party list ay dapat galing ka din doon sa sektor na ito.
Paki-explain nga po ngayon kasi iba na po ang nakikita ng ating mga kababayan. So isa yung magandang tanong, Cheryl, ano? At isa yung butas ng party list law natin. Kasi ayon sa Korte Suprema, wala namang sinasabing mali kung yung nominado o yung nominee ng isang party list na accredited na ay on its surface, on its face, hindi represented o hindi representative ng sektor, no? Kasi ultimately, ang sinasabi ng Korte Suprema, yung determination nung kung sinong magiging nominado nila ay dapat nandun sa party list. No? Yung party list mismo ang makakapagsabi kung sino yung representante niya. Now, yung butas yan ng party list law kasi dapat nasa party list law ma-establish doon na malinaw na dapat merong mga minimum requirements at the very least na dapat yung mga nominado ay talagang mapapatunayang bahagi ng sektor na yon. Hindi yan kasama sa party list law natin ngayon eh. So isa yan doon sa mga butas ng party list law natin na dapat ayusin ng ating Kongreso na siguraduhin na merong mga mekanismo sa batas na nagpapatunay na yung mga nominado na ililista ng party list na accredited na tumakbo, talagang kitang-kita natin, talagang representative ng sektor na yon. Meaning to say, dapat nagtrabaho doon o merong historical proof na talagang galing siya doon sa sektor na yon. Halimbawa, kung ang party list ay nire-represent yung mga tricycle drivers, no? So, dapat at the very least mapatunayan nung party list na yon na yung nominado nila ay either driver dati o operator dati or somehow konektado dun sa industriya o sa sektor ng mga tricycle drivers. Kanina po ay in-explain nyo yung rational, yung adikain sana na maitutulong ng party list system para nga maging patas, ma-represent ang mga marginalized sector. Magmula po noong nagkaroon tayo ng party list system hanggang ngayon, paano po ito nag-evolve? Paano nyo nakita yung pagbabago na nakikita ngayon ang puna na po ng marami ay naaabuso at napasok na po ng sila-sila rin, ng mga tradisyonal na mga politiko? So, unang-una, Cheryl, let's establish first na yung party list law talagang dapat na baguhin, dapat na repasuhin yon. Marami na siyang mga butas na hindi na siya tumutugma doon sa original na pakay ng party list system sa Constitution. No? So that's first point to consider. The second point is to answer your question directly is yung mga political dynasties, nakita nila na pwede rin sila gumawa ng party list nila. No? Kumbaga, i-exploit yung mga butas ng party list law by organizing their own party list and then papakita nila na meron silang mga involvement dun sa sektor na yon kasi pwede ngayon kahit anong sektor na no? Hindi na kailangan marginalized, quote unquote. So kahit anong sektor, pwede mong gawa ng party list. So pwede kayong mga bumbero, pwede kayong mga basketballista, mga sports, ganyan. O i-organize nung political dynasty yon, popondohan nila, gagawa nila ng mga palamuti, and then sila rin yung gagastos ng pangangampanya, pero yung mga nominado, either miyembro ng dynasty, or kaalyado nila. So throughout the years, since the passage of the party list law, which if I remember correctly, was 1995, palayo na ng palayo yung nakikita natin na party list na i-elect sa House of Representatives. Paunti-unti na yung mga katulad ng Makabayan, Anang Bayan Muna, ng Akbayan,
ng Gabriela, ng Kabataan Party. Paunti-unti na yung mga ganong klaseng mga party list na nai-elect. Dumadami na ngayon yung mga party list na meron silang sektor na nire-represent, pero yung mga nominado nila na representative either member ng isang dynasty or kaalyado ng isang dynasty. Naaabuso po ang party list system. Even po ang COMELEC hindi raw natutuwa po sa kalagayan nga ng party list system ngayon. Kanina po nabanggit nyo, isa sa mga pwedeng gawin ay kailangan na po talagang repasuhin itong batas na ito. Well, we don't know. Mangyayari kaya? Do you see na posible nga po bang mangyari ito? Considering nga na ang Korte Suprema din or yung batas, nung ginawa yung batas, yung definition alone of ng party list ay ipinaubaya sa Kongreso. Just like the law that is supposed to regulate political dynasties, mukhang mababa yung pag-asa natin na maripaso yung party list law kasi like I said before, ito ay isang pagkakataon na para mamayagpag yung mga political dynasties. The broken system that we have is how the political dynasties dominate our politics and governance. So mahirap asahan yung mga dynastic politicians natin na ayusin yung maling sistema kung ang ibig sabihin nito ay mababawasan yung kanilang pagkakataon na mamayagpag sa politika natin. So you can just imagine, di ba, yung asawa ng speaker natin ay isang representative coming from a party list. So hindi mo maiisip na bakit sila gagawa ng batas na bababawasan yung chances na mangyari yun, na ang speaker natin tumakbo under the tradpole way, yung legislative jurisdicts, tapos yung asawa niya tumakbo through the party list way na dapat non-traditional politicians yung mga namamayagpag doon. So mukhang hindi natin maaasahan, just like the dynasty law, anti-dynasty law, na itong mga mambabatas natin na puro miyembro ng political dynasties repasuhin yung party list law natin na marami ng butas na dapat ayusin na. Ngayon po ay nasa halos 200 party list groups po, Attorney Yusinko, ang tumatakbo. Isa lang ang pipiliin ng bawat botante, pero maliit lang yung porsyento na kailangan nila to get a seat. Yun din ay siguro, and it doesn't matter kung saan mo lang nakuha, kahit walang bumoto sa'yo at sa isang region lang nang galing yung mga boto nyo, as long as you get 2%, tama po ba ako? Just 2%, ay makakakuha ka na ng seat sa Kongreso. And that's precisely one of the gaps, one of the pathologies dyan sa party list law na hindi na dapat gano'n kasi nakita na natin, meron na tayong ebidensya na hindi na niya natutugunan yung problema na kung bakit nga may party list system. So yung sinasabi mong yung mga percentage of representation at saka meron very technical yan, yung floor at saka yung ceiling, these are all details of the party list law that need to be reformed, Kasi nga ang nakikita natin masyado nang madali para sa mga political dynasties na abusuhin ito. Which is contrary to the design or the original design of the Constitution. So tama ka, yung aspetong yon ng batas talagang madaling abusuhin. Lalong-lalo na nung maraming pera na political dynasty. At again, ang dapat magrepaso po nito ay ang Kongreso. Yes. Unfortunately, that is the way it works. Unless, of course, like I said before, meron tayong People's Initiative na yung taong bayan mismo ang maghahain ng
reform, bill that reforms the party list law. Kasi kung titingnan po natin, hindi maganda yung hangarin ng party list system. Ang kailangan lang ay ayusin, sabi nyo nga po, ay repasuhin para mas maprotektahan at hindi po maabuso. Just like yung 2% na kailangan na botan, na makakuha ng boto, sana per region or per area man lang para talagang represented ng buong bansa at hindi lang ng isang lugar. I mean, well, marami pa pong pwedeng gawin, but then again, it will all depend sa ating mga mambabatas. Kanina na-touch na po natin kasi parang ganun, napasok na po ng political dynasty nga. Ito rin pa party list system. Speaking of political dynasties, ano na po ang sitwasyon ng ating bansa pagdating sa political dynasties? Well, there's no kumbaga, there's no kind way of putting it, pero talagang lugmok na tayo sa bigat sa sobrang dami na ng mga political dynasties na namamayagpag sa politics and governance natin, no? Hindi na natin sila kaya tayong mga ordinaryong mga mamamayan, no? Kahit na meron kang hangarin na tumulong o magserbisyo sa gobyerno bilang isang elected official, talagang mawawalan ka ng loob, no? Kasi nga talagang ang mga dynastic politicians, sila na lang, no? Kitang-kita mo yan mismo sa lineup, let's say sa lineup ng administration, ng Senate. Yung mga senatoriables ng administration. Iisa lang out of the 12, Cheryl, iisa lang ang hindi miyembro ng isang fat dynasty. So that's 1 out of 12. Imagine kung manalo lahat sila, which is not far-fetched, no? Ano mangyayari sa Senado natin na currently punong-puno na nga ng dynasties, magkapatid, mag-ina, right? So ano mangyayari sa Senado natin? Na siguro 1, 2, 3 na lang ang hindi miyembro ng isang fat dynasty. That means makukompromiso na ang kanilang performance. Makukompromiso na ang kanilang independence. So magkakaroon nito yung tinatawag ng isang professor sa UP na cartelization of our politics. Ibig sabihin, yung mga pamilya, political families, paghahatian na nila yung kaban ng bayan, as they say, no? So, sinong kawawa at the end? Siyempre, yung mas nakakarami na taong bayan. Attorney Yusinko, noong unang panahon, ang makikita nating dynasty, yung uri ng political dynasty that we have, sunod-sunod lang Parang ipinapasa ng nakatatanda o ng matanda, di ba? Pag tinatawag natin, ipapasa ng matanda doon sa susunod sa kanya yung pagtakbo. Yung parang ma-maintain lang yung kanilang pangalan sa politika, di po ba? Tapos nakita natin ngayon, sabi nyo nga, yung parang sabay-sabay na po silang nagkaroon ng sabay-sabay na or magkakaanak na yung tumatakbo. So that's what we have now, fat dynasty, katulad po ng sinabi nyo. Paano na po ngayon? Kasi parang iba na yung sitwasyon Sabay-sabay na, magkakalaban pa sila. Ano na pong tawag sa klase ng political dynasty na ganon? Sabi ni Dean July Tihanki ng Lasal is, these are, what we're seeing now are obese, morbidly obese fat dynasties, no? So hindi na ito yung pinag-aaralan namin just a few years back, no? Just imagine mga ilang taon lang ang nakalipas. Dalawang election cycle lang ang nakalipas ngayon, meron na naman tayong panibagong political phenomenon at ito na nga yung mga obese dynasties at meron na ngang okasyon na sa isang dynasty, pinag-aawayan nila ang isang posisyon, no? So, ito'y hindi magandang pangitain
para sa atin. No? So tayong mga nasa civil society ngayon, in particular tayong nasa media ngayon, we have to do something, no? Kasi hindi natin pwedeng pabayaan na in the next election cycles, talagang wala nang puwang. Wala nang puwang para sa mga katulad nila Mayor Ben Magalong, na wala naman silang dynasty pero meron silang capability, meron silang desire to help, pero hindi na sila makapasok because of the utter domination of dynastic politicians. So right now, nakikita na natin with our own two eyes, no? Pinapalabas nyo nga ngayon sa screens ninyo. This is really a challenge for us in civil society, and in particular in media, to start being more assertive and aggressive in holding these dynastic politicians to account, even at this stage, no, na tumatakbo pa lang sila. Ang sagot naman po ng mga politiko, abay nasa taong bayan pa rin naman daw yung desisyon kung sila po ang iboboto. Well, yeah, sure. Sige, pwede natin tanggapin yun, ano? Kasi that is partly true, no? Kasi demokrasya tayo. Huwag na natin siguro balikan na sa totoo lang, wala nang choice yung mga mamamayan, ano? Kasi nga puro dynasty yung tumatakbo. So what kind of choice is that, right? That's not a free choice. That is a forced choice na kailangan mong pagpilian is Dynasty A versus Dynasty B o kaya Dynasty A1 or Dynasty A2. Sometimes wala kang choice kasi Dynasty A lang ang tumatakbo, no? So let's set that aside for a minute, no? Kung sige nga ibinoboto ka ng tao, then that's a challenge to us sa civil society at sa media. O sige, kung ang tao ay iboboto ka, then let me challenge you. Let the voter challenge you. Ano bang gagawin mo? Ano mga plano mo? Hindi pwede yung mga sound bites lang na I will represent a new perspective, no? The youth perspective in the Senate. Hindi pwede mga ganun lang. Kailangan tayo sa media, tayo sa civil society, we have to help the voters be more aggressive, be more assertive. Kahit na nasa bordering na wala ka ng galang sa iyong pagtatanong, this time, that kind of aggression, that kind of assertiveness is absolutely necessary. Kasi kung iboboto ka nga ng tao, at the very least, dapat makonvince tayo na may gagawin kang matino kung manalo ka. At the very least, meron tayong panghahawakan na itong kandidato na dynasty na iboboto natin, meron siyang gagawin pag nanalo siya. Hindi lang siya magpapakyut sa Senado o magpapakyut sa House. Hindi lang siya magnanakaw, hindi lang siya kung anong kalokohan ang gagawin. No? At this stage in the campaign period or at the stage of the elections period, kailangan tinutulak-tulak na natin itong mga dynasty politicians na to. Ginajab-jab na natin sila na, sige, iboboto ka nga ng tao, pero kailangan patunayan mo na pag nanalo ka, meron kang gagawing matino. May gagawin kang tama doon sa pwestong kaluluklukan mo. Attorney Yusinko, panghuli po siguro rin sa kanina you made a call sa academe, sa media, pero ano rin ho ang ating paalala sa taong bayan, sa ating mga botante, sa pagkilatis, sa pagboto, sa pagpili, sa susunod na mga mamumuno po sa bansa? Ang panawagan ko sa mga botante is huwag tayo masyadong mapagpatawad, no, sa mga kandidato. Sabihin na natin na kakilala natin, kababayan natin, gwapo naman siya, maganda naman siya, mabait naman siya. Ang punto natin dito is, ang gusto natin masigurado is yung iboboto natin, kapag nanalo sila sa pwesto, ay gagawin nila yung trabaho nila. So kung senador sila, dapat meron silang mga legislative reforms na isusulong, legislative agenda na isusulong, at the same din sa House of Representatives. So yun, dapat ngayon pa lang,
tanungin na natin sila. Ano yung legislative agenda mo? And then talagang busisiin natin. Sa mga local officials naman, alamin natin paano nila tayo tutulungan sa mga problema natin sa ating komunidad, traffic, basura, baha. Kasi lahat yan, ayon sa local government code, dapat trabaho nila yan, responsibilidad nila yan eh. So ang panawagan ko sa mga botante, general call na rin para sa civil society and sa media na we have to be unforgiving sa mga kandidato. Especially yung mga kandidato na bahagi ng political dynasties. Wag na natin silang tanungin doon sa mga impormasyon na makikita naman natin sa Facebook or sa Google, no? Kailangan matulungan natin yung mga botante kunin yung impormasyon na hindi nila makukuha through the regular means, no? So that means i-challenge natin yung mga kandidato. Ipatunay natin sa kanila na meron silang gagawing matino kapag nanalo na sila dun sa pwestong tinatakbuhan nila. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Michael Henry Yusinko ng Ateneo Policy Center. Magandang tanghali po. Susunod, kuryente sa Metro Cebu, magro-rollback naman ng higit 2 piso kada kilowatt hour. Pangulong Bongbong Marcos pinangunahan ang pagbubukas ng Asia-Pacific Ministerial Conference tungkol sa climate change ngayong araw. At trending na pistachio chocolate bar sa Dubai, Pinoy daw ang gumawa? Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Wanted pa rin ng mga otoridad ang suspect sa pagpatay sa isang babae sa Toledo City sa Cebu Province. Yan at iba pang balitang dako. Hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Maingod to Sheriff, nag-alok ng 100,000 peso reward si Toledo City Mayor Joy Perales sa sino makapagturo sa suspect sa pagpatay sa isang 18 anyos na babae. September pa na nakitang patay si Fatima May Tagaktat sa loob ng isang lodge. Person of interest ang hinihinalang nakasama niyang si Lorben Kapugsan Larot alias Richard na hanggang ngayon ay wanted pa rin ng mga pulis. Tubong Misamis Oriental si Larot at may kaso rin daw ng pagpatay. Narito ang pahayag ni Toledo City Mayor Joy Perales. I'm just waiting for the update yun ug asa na. Because I was able to meet the parents man sa atuang biktima. 100,000 pesos reward for the person who will be able to locate or tell us where that suspect is. Sa Toledo City pa rin, Cheryl, nagprotesta ang isang environment advocate group. Laban yan sa planong expansion ng coal-fired power plant ng Therma Visayas Incorporated o TVI. Pero sabi naman ng mga barangay kapitan ng Toledo, nilangaw ang protesta. Sa isang joint statement pa ng mga kapitan sa Awihaw, Bato at Kabituonan, fake news ang sinasabi ng Philippine Movement for Climate Justice o PMCJ na nakadumi ang planta sa kalikasan. Katunayan, nakakatulong pa raw ito o ang TVI sa paglikha ng trabaho at ayuda. Nag-comply naman daw din sila sa environmental regulations kaya walang panghaw o maitim na usok mula sa dalawang magkatabing power plants. Nagbibigay ng 340 megawatts sa Cebu Grid ang naturang mga planta. Magandang balita naman para sa mga taga Metro Cebu, Cheryl. Bababa ang presyo ng kuryente sa Oktubre at Nobyembre. 2 pesos and 35 centavos per kilowatt hour ang baba ng singil. Sa ordinary consumer na 200 kilowatt per month ang konsumo, up to 472 pesos ang pwedeng matipid sa bill. Ayon sa Visayan Electric, bumaba kasi ang presyo sa kuryente na binibili sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM at nagtapos na din ang pagbabayad sa installment sa binibiling kuryente dito. Pero pinapaalala pa rin na magtipid sa kuryente, lalo na sa holidays. Kini ang mga balitang dako, gikan dinhi sa Sugbo. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel.
Posible raw buksan ng DILG ang ilang nakabinbing kaso ng extrajudicial killings. Inaabangan din kung magsasalita na ang retired police na nadadawit sa war on drugs. Magbabalita si Ria Fernandez. I locate a PNP. Pasabog man ang mga naging revelasyon ni dating PCSO General Manager Royina Garma tungkol sa drug war ng nagdaang administrasyong Duterte. Aminado si House Quad Committee Lead Chairperson Ace Barbers na kailangan muna nilang makakalap ng dagdag na mga testimonya at ebidensya para patunayan ang mga akusasyon ng retiradong pulis at kilalang malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman ibig sabihin na kapag siya ay nag-reveal o nagbigay ng nagsumite ng affidavit sa amin sa Quadcom, ay paniniwalaan natin 100%. No. Kailangan, there must be a testimony from another witness na magko-corroborate nito. Or, merong documentary evidence na pwedeng isubmit sa komite na magko-corroborate din ng kanyang revelation. Isa sa mga iimbitahan ng Kamara sa susunod na linggo si alias Muking. Ayon kay Garma, si Muking ang tauhan ni Senador Bongo sa Presidential Management Staff na nakatoka sa pag-release ng reward money sa mga makapapatay ng drug suspect. Si alias Pedro naman daw mula CIDG-11 ang in charge sa pag-deposit ng pera pero dadaan muna ito sa kanyang boss noon na si Edelberto Leonardo na nangunguna sa task force bago maipamahagi sa mga sangkot na ahensya. Ayon naman kay Quadcom co-chair at Manila 6th District Representative Benny Abante, may indikasyon na rin daw si Leonardo na isiwalat ang mga nalalaman niya tungkol sa drug war. Although we're not still sure about that, until he is detained in the premises of the House of Representatives, it's up to him. Nananatili raw bukas ang imbitasyon ng komite hindi lang para kay Duterte, kundi pati kina Go at Senador Bato de la Rosa na PNP chief noon. Dahil sa bigat ng testimonya ni Garma, muli raw pabubuksan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang mga natenga ng kaso tungkol sa EJK na kinasangkutan ng mga pulis. Pero hihintayin daw nilang matapos ang House Quad Committee hearings bago gumawa ng karampatang aksyon. They are innocent until proven guilty. So we must not judge them already according to testimony. They have to go through the process. Nauna nang hinimok ni PNP Chief Police General Romel Marbil ang mga dating hepe ng pulisya na linawin ang kanilang naging papel kaugnay sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Meron na po kaming committee na to really investigate po dun sa all the allegations. What we're doing right now is to really get more the information. Sa isang pahayag, sinabi naman ni dating PNP Chief Guillermo Eleazar na hindi siya nakatanggap ng anumang utos o impormasyon kaugnay sa reward system para sa mga operasyon kontra droga. Ang tanging direktiba raw na natanggap niya ay gawin kung ano ang tama at legal. Iniimbestigahan din ang binanggit ni Garma na isang Major Albotra mula sa Region 7 na ipinagmamayabang umano ang pagpatay kay dating Tanawan Batangas Mayor Antonio Halili noong 2018. The surname is to say marami kasing albotra dun sa system. Para sa 1PH, Ria Fernandez, News 5. Nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa leader ng United Arab Emirates sa pagpardon sa ilang Pilipinong nakakulong sa UAE. Sinabi yan ni PBBM nang personal niyang makausap sa telepono si UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed. 143 Filipinos daw lahat ang binigyan ng pardon ng Emirati government. Kasabay niyan, pinasalamatan din ng Pangulo ang UAE dahil sa tulong sa mga sinalanta ng bagyo. Umaasa umano si PBBM na magpapatuloy pa ang matibay na relasyon ng Pilipinas at ng UAE. Pagtutulungan ng mga bansa sa Asia-Pacific region ang susi sa pagtugon sa climate change. Sinabi yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Asia-Pacific Ministerial Conference ngayong araw. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Pagkakaisa at pagtutulungan ng mga bansa sa Asia-Pacific region sa pagtugon sa problema ng climate change. Yan ang binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa opening ceremony ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction sa Pasay City. Ang Pilipinas ang nagsisilbing host country ng APM-CDRR ngayong taon. Sabi ni PBBM, handa na ang bansang pangunahan ang pagbalangkas ng legal framework sa disaster prevention. And finally, we must advocate for stronger
international legal frameworks that guide disaster prevention and response. The Philippines is proud to lead the initiative towards developing an international legal instrument for the protection of persons in the event of disasters. Kailangan naririnig din daw ang lahat ng boses, lalo na ng vulnerable sector, sa pagbuo ng plano para sa disaster risk reduction. Partikular dito ang mga bata, may sakit, indigenous people at marginalized communities. Sa bansa kasi gaya ng Pilipinas, karaniwang problema sa panahon ng sakuna ang pagkawasak ng mga tahanan at nasisirang ari-arian. Just recently, the southwest monsoon or habagat, enhanced by Typhoon Gaimi, locally known as Karina, inflicted more than $82 million in agricultural damage. That figure only scratches the surface. The true measure of our losses lies in the human cost, the homes that have been destroyed and have to be rebuilt, the livelihoods that have been lost that may never come back, and the lives irrevocably changed. Binigyang halaga rin ng Pangulo ang teknolohiya, susi raw ng estratehiya sa pagtugunan sa sakuna ang mga innovations. Advancements in technology, data analytics, early warning systems can revolutionize our disaster preparedness and our response. Maaalalang isinulong ng Pangulo ang mabilis at maagang paglalabas ng warnings at bulletin sa tuwing may bagyo. Kailan lang, iniutos din niya na maging dynamic ang Pag-asa sa paglalabas ng weather forecast. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Sobrang trending ng pistachio chocolates mula sa Middle East. Pero alam nyo ba na Pinoy daw ang unang nakaisip ng recipe para rito? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Kanafe, isang Middle Eastern dessert na nakasentro sa kaitifi o maninipis na hibla ng pastry. Kung mapapadaan ka naman sa social media, paniguradong nakita mo na itong viral na Kanafe Pistachio Chocolate Bar mula Dubai. Pero isa sa mga nagpatrending nito, Pinoy raw? Ito si Noel Umamalin, mas kilala bilang Chef Noel Catis, isang Filipino heritage pastry chef na nakabase sa Dubai for 15 years. Pandemic daw nang mabuo nila ng partner niyang si Sarah Humuda ang trending na ngayong Kanafe Pistachio Chocolate Bar. During that whole year, from 2021 to 2022, we were just coming out of the pandemic. So we created and I curated as well I would say the base flavors. And one of those is the pistachio kanafa, which is now the viral flavor of the brand. Maraming Pinoy nga ang natuwa sa kakaibang texture at panlasa nito. Pero dahil na rin sa hirap na makabili nito, iba't ibang version at tila na do-it-yourself na ang karamihan. Wala naman daw kaso ito para kay Chef Noel. For me, it's a form of flattery. I mean, if you let other people actually do it with their own spin, or even people doing it at home, that means you've really done something that made the world, I would say, that you have disrupted the world, right? May-ari ng restaurant sa Pinas ang kanyang ina. Sa kanyang paglaki, pinagpatuloy niya na ang cooking at baking. At ngayong paparating na ang holidays, ready na si Noel kasama ang team niya na halos puro Pinoy din na maghatid ng mas maraming flavors. So we are ramping up on our plans on what flavors we will be doing. So our plan now is to accommodate or to launch several flavors that are winter friendly. For example, something that celebrates winter could be like, kanafa with, kind of a flavor like strawberry. Hindi na nga maitatanggi ang galing ng Pinoy, lalo na sa pagluluto. Kaya tulad ni Noel, huwag kang matakot na sumubok kasi baka malay mo. Magbigay din ito ng kasiyahan sa nakararami. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. Viral ang istorya ni Gregorio Rosas na dating houseboy sa Amerika at ngayon ay restaurant owner na ng Pinoy Foods. Sa pamamagitan kasi na kanyang pagpupursige ay nakapagpatayo siya ng sarili niyang negosyo na patok ngayon sa mga Amerikano. Kung ikaw ang tatanungin kapatid, anong ginagawa mong hakbang ngayon para maabot mo ang iyong mga pangarap? Samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Pangarap ko lang po makatapos ng pag-aaral. So ano ginagawa mo? Nagtatrabaho po ako ngayon. Magtrabaho hanggat kaya.
para lang maabot yung pangarap mong magkabahay. Una po, dasal sa Panginoon, tsaka syempre kumikilos din tayo, nagtatrabaho rin tayo. Nagsisikap para makuha yung aking mga pangarap. Nag-iipon para matustusan yung pag-aaral ng aking kapatid para makapagtapos. Una po sa lahat is matuto po. Yun po yung unang hakbang ko since hindi po ako makakapasok sa mga pangarap ko kung hindi po ako matutulog sa isang bagay po. Willing naman po ako na maghanap po ng trabaho para po makatulong po sa pangangailangan po ng mga anak namin. Magkaroon po ako sana ng kahit pagkakitaan, business, or na nandyan pa rin yung anak ko kasama ko po. Ako ang inyong hain ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Aarangkada na ang kauna-unahang Reyes Cup. Makakalaban ng Team Asia na pinangungunahan mismo ni Efren Bata Reyes ang Team Europe. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdez Sancho. Sado na ang kauna-unahang Reyes Cup. Dalawang koponan ang maghaharap. Team Asia o Team Europe? Sino ang mananaig? Ipinasilip na kahapon ang inaugural Reyes Cup sa Ninoy Aquino Stadium. Kasali si Johan Badkoy Chua na fresh mula pa sa kanyang pagkapanalo sa Mansion Sports Hanoi Open. Hindi pa man daw nagsisink in ang pagkapanalo. Locked in na raw ang kampyon para sa prestihiyosong event mamaya. Sobrang excited ako na matuloy itong laro na to and ito mangyayari na bukas. Kaya yun, so talagang gagawin ko lang yung best ko at sana paboran tayo ng bola. Ang mismong nakatunggali niya sa Hanoi Open na si Ko Pin-Yi, kakampi naman ngayon para sa Team Asia. Naging bonding pangaraw ang laban nila sa Hanoi. Yun, sobrang kumpiyansa ako na makakakampi ko yung isa sa mga magagaling na player sa buong mundo. Lalo din sa side natin si Biado. So malakas tong team natin and hindi sila sigurado rito. You've heard it right. Carlo Biado alongside Wong Kok Wang of Vietnam completes Team Asia. Makakatunggali ng mga ito ang Team Europe consisting of Jason Shaw, Ekland KC, Mickey Cross, Francisco Sanchez Ruiz, and David Alcade. First wildcard pick daw nila si Jason Shaw. Pero home court man ng Team Asia ang venue, no problem daw. We have a great team. We've done it before at the Moscone times, many times before. We know what to expect going out there, playing races to 5. Sisimula ng unang araw ng Reyes Cup with a team match, and with a lineup as good as these two teams, you'll never know what's bound to happen. Going to have the two lineups, and each rack is going to be played by a different player. And the crowd in here are going to be going wild. Race to 5 ang bawat laban mula October 15 to 18 in a combination of singles, doubles, and a team. Ang unang koponan na makakakuha ng 11 points ang mag-uuwi ng panalo. Then sana mag-enjoy po kayo dito sa paparating na laro namin. Let's watch as history unfolds in the next 4 days. Dito lang yan sa Ninoy Aquino Stadium. Mobile journalist Denise Valdez Sancho po, hatid ang mukha ng balita. Hola mga kapatid, now nagdiwang ang Team Marites ngayong pinalayas na ni Rigor si Lena sa FBJ's Batang Quiapo. Ang intensang eksena ng sampalin pa ni Marites played by Cherry Pie Picachi si Lena na ginagampanan naman ni Mercedes Cabral. Gusto pa sana ni Lena na magstay sa bahay. Nagbanta pa siyang hindi na makikita ni Rigor na karakter ni John Estrada ang kanilang magiging anak. Pero buo na rawan pa siya ni Rigor na palayasin ang kanyang kabit. Ooh! Anyway, napapanood po yung FPJ's Batang Quiapo every night. Weeknights po sa TV5 after Frontline Pilipinas. But eto naman, humighlight naman tayo sa upcoming movie na Senior Moments, ang pinagdaraanan ng real life ni na lolo't lola. Gusto rin daw i-flex ng mga bida ng pelikula na malalakas pa sila. Yan ay ang ating mga senior stars. Narito po ang report. Sasapit na ang oras na ibang tao na ang magmamando sa buhay natin. Ilan lang ito sa mga harsh na katotohanan na kahahantungan ng bawat isa na ibinibida sa upcoming movie na Senior Moments. Dito,
Tampok ang mga award-winning veteran actors na sina Nova Villa, Noel Trinidad at Tessie Tomas. Touch na touch daw sila na binibigyang spotlight ang senior actors sa pelikula. Darating ang araw, magiging senior din kayo. So, kailangan magkaroon kayo ng compassion and understanding sa kung anong pinagdadaanan namin. It's not there. Pero pagbibida ni Nova Villa, kahit seniors na raw sila, tinodo nila mga challenging na eksena at pinakita na malalakas pa sila ng kanyang mga co-stars. No dull moments talaga. Talagang masaya kami. Lalo na sa Kalesa. Oo, pinasyal pa kami, namasyal kami sa luneta na nakasakay sa kabayo. Sipin mo, senior Kalesa, up and down, up and down. Pinagtitingin na kami ng mga tao sa luneta. Layo ng pelikula na maging reminder sa pagpapahalaga sa nakatatanda. Apo, mga pamangkin, huwag lang kayong nagte-text. Lagi ko namang sinasabi, no? Let's rediscover the art of conversation. Pa naman yung tawagan nyo kami, hi, hello, short, a few sentences or whatever. Goal din ng pelikula na ma-inspire ang mga senior na dapat ay life goes on. Kasi yung iba nagsisenior, parang melancholy, yung ano ba ito? Malungkot. Nalulungkot sila sapagkat parang bumababa na yung taon. Kami hindi. Masaya kami. Marahil ito rin ang rason kung bakit booked and busy sila. Si Tita Nova, gumawa agad ng pelikula after Can't Buy Me Love. Si Tessie Tomas naman ay ka-exit lang sa Batang Quiapo. Ang rason pala ng kanyang pag-alis ay para umuwi na sa United Kingdom, kung saan naroon ang kanyang asawang nasa 80s na. Nakailang extend na raw kasi siya sa Pilipinas, simula ng iconic Dirty Linen character niya kamakailan. Abangan ang senior moment soon in cinemas. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.